25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, Public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Nang Sagot Kita with Cheryl Cosim, please do follow us on Facebook para mabalik-balikan nyo po yung ating mga episodes dito po sa Sagot Kita. And don't forget din po to follow us on Spotify, Sagot Ka ni God. Hatid po yan ng MX3 sa inyo. At ngayon po ay first day ng March, mga kapatid. Ang bilis, ano? Ayan, malapit na tayo makatapos ng isang quarter. Tapos na po ang buwan ng Feb-ibig. Ayan. Pero hahabol po tayo sa usapin ng pagmamahal. Dahil ito po ay hindi lamang dapat para sa jowa o sa asawa, kundi para rin po, of course, sa Panginoon. At hindi lamang po dapat isang araw o buwan, kundi all year round. Kaya simulan na po natin ang usapang tutulong sa inyong magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat ng yan makakaya po natin dahil sagot tayo ni God. At ang ating question of the day, paano nyo ipinapakita ang pagmamahal nyo po sa Panginoon? Sali kayo sa ating discussion, gusto po naming marinig. At maaari po kayo mag-comment sa ating live stream. Again, please do follow us. Live po tayo sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. At yung pong mapipili natin na magkokomento po ay magkakamit of course ng gift pack po mula sa MX3. Kompleto po yan mga kapatid. Ayan, mayroon po yung kasamang of course MX3 coffee mix, ang ating MX3 tea, and of course ang ating MX3 capsule, at syempre hindi po mawawala ang ating Holy Bible or daily bread. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Post na po kayo ha sa ating live stream at simulan po natin ang ating discussion. Today, ang makakasama po natin ay si Pastor Bong Saking Jr. mula po sa Christ's Commission Fellowship o CCF. Magandang hapon sa iyo and humahabol ang iyong Pastor Bong, naka-red ka, Feb-ibig, humabol pa. Oo nga, hindi ko napansin. Magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay. Magandang hapon, Ate Cherry. Opo, and thank you for joining us. Okay, pag-usapan na natin yung pagmamahal. Sabi nga nila, Pastor Bong, ay nasa love era daw po tayo. Agree ho ba kayo rito, Pastor? Sorry po, napuputol po yung sound ninyo. Yung hindi ko po kayo naririnig. Kung agree ba kayo, Pastor Bong, na nasa love era daw po tayo? Opo, yung pong panahon na ito, talagang sinasabi nila ito yung love era. Ang problema lang, anong klaseng love kaya yun? Di ba? Baka error. Parang kasi, maling, ang dami ng maling konsepto tungkol sa pag-ibig eh. Go ahead, Pastor Bong. Yes, napuputol po kasi kayo, hindi ko masyado kayo naririnig. Anyway, pag nung sinasabi mo na love era, it's true na ito ang tawag sa panahon natin ngayon. But the problem is yung ano yung concept ng love na naintindihan ng mundo na ito sa ngayon, no? Kasi parang kaya nga sa amin din sa series namin sa sa CCF, we follow yung nagkaroon kami ng why don't we try to bring back the true or biblical understanding of
what love is. Kasi nga, yun ay importante yun eh. Kasi kapag mali yung intindi natin ng love, kahit tayo madi-disappoint, kasi parang, ba't hindi ko yun nararanasan? Yun. Sige nga po, Pastor Bong, ano nga ba ang pagmamahal at bakit hindi po malinaw sa karamihan nito? Yes, kasi normally kapag ka inisip ng tao yung love, it's more on feelings, it's more on dapat ito yung gagawin mo sa akin. Kanya kasi kung mahal mo ako, gawin mo to sa akin. But ang idea ng Diyos hindi ganun. Kasi the mere fact that God commanded us to love, like love God with all of your heart, soul, and mind, love your neighbor as you love yourself. Obviously, hindi yan feelings. Kasi you cannot command feelings to anybody, di ba? Hindi mo pwedeng iutos yan eh. Kaya it is more of your parang commitment na sundin. Ngayon, ang amazing part dito, since sabi sa Bible, sa 1 John chapter 4, sabi niya, God is love. Pero hindi love is God, God is love. Kumbaga, God is holy but not defined as holy. God is powerful but never been defined as power. But God is love. So in other words, His holiness is loving. His holiness, yung character ng Diyos is yung pinaka-nature niya. Ang centrality nito, yung kanyang love. At kaya nga, sa aking pagkakaintindi, love is God in action sa atin. Kung nasa sa atin si God, kasama natin si God, He is in action through us and for us. Kaya it is often expressed, diba, in unconditional commitment. Kasi yan eh, kumbaga, utos yan eh. Kaya nga, despite our imperfection, kasi ang problema nito, kasi di ba, yes, yung ibang tao imperfect, kaya dapat mahalin mo pa rin. Pero sa totoo lang, kahit perfect yan, hindi mo pa rin yan mamamahal ng tama. Kasi imperfect tayo. Kasi kaya kung di dahil sa Diyos, mahirapan talaga tayo. Kasi imperfect ka. Kaya si Jesus, kahit perfect na, pinatay pa rin eh. Kumbaga, pinako pa rin sa krus, di ba? So, despite our imperfection, we are to seek the highest good of another. Ayan, another person or other person, which usually requires sacrifice. And lahat ng yan for God's glory. Kaya, it must be God first. Kaya kung hanggat hindi na tayo nagkaroon ng maliwanag na ugnayan sa Diyos, and God would control us through His Holy Spirit, obviously, it would be very hard. It would be impossible for us to love. Kasi, selfish tayo eh. Pati yung idea natin ng love, self-centered pa din. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13, no, even if I do speak the tongues of men and of angels, tapos if we have the gift of prophecy, in that we know all mysteries, lahat ng yan mapapansin, and even to offer, to give my possession to the poor and burn myself, di ba, to para lang to express yung aking commitment to my faith. Sabi ng Lord, yan, kung walang love, wala yan, useless yan eh. So ang idea kasi in our selfishness, parang ganito, no? Parang siguro to better express it, parang naalala ko kasi yung kwento ng isang farmer. Sa sobrang paggalang niya sa hari, binigyan niya ng carrots, yung kanyang first harvest. In-offer niya sa hari. Sabi niya, Hari, this is my expression of honor and love for you. Natuwa yung hari. Sa tuwa ng hari, binigyan siya ng kung kumbaga dinoble niya yung kanyang lupain. Nakita ng nobleman yon. Sabi ng nobleman, since I'm parang nag-aalaga siya ng kabayo. Sabi niya, bigyan ko rin yung hari para bigyan niya rin ako madoblehin niya rin yung lupain ko. So, ginawa niya, binigyan niya ng kabayo, pinakamagandang kabayo. Tapos sabi niya sa hari, this is to express my respect and love for you. Pero na-discern nung hari na sabi niya, you know what? You are not giving that to me. You are giving that to yourself. Kasi sabi niya, kasi yung farmer, binigay niya yon out of his respect. Ikaw, binigay mo yon dahil gusto mo makakuha sa akin ng lupa. So, maraming tao ganyan. No? Even in our relationship with God, sometimes we want to do this kasi God will reward me with this. God owes me dahil ginagawa ko to. Hindi dapat yung love natin sa Diyos is yung love natin talagang not even seeking anything in return. Katulad nung thief on the cross, di ba? Pag sinabi yung thief on the cross, makasalanan yun, no? Pero sabi niya lang, ang request niya lang when you get into your kingdom, remember me. Yun lang ni-request niya.
Maalala mo lang ako. Okay na ako. Parang ganyan. At sabi ni Lord, today you shall be with me in paradise. Oo, ang idea ng Diyos, when we come to God, if we love God, hindi mo iniisip yung kapalit eh. Kaya nga, we need Jesus first to come to us kasi we're too selfish. We need to acknowledge that Jesus is our Savior and He's our Lord. And from there, as He promised, He gave us the Holy Spirit. And the Holy Spirit will work in us. Talagang it is something supernatural. It will work in us na para matuto tayo magmahal. Yan. Kaya nga it's not yung parang alam mo yung sama ka dito para tanggapin ka ng Diyos. Hindi eh. Ito yung sama ka kay Jesus. Dahil si Jesus lang yung tanging paraan patungo sa Diyos. Wala nang iba. Diba? Okay, Pastor Bong, para magmahal ng tama, sabi nyo nga, dapat naiintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos. Paano natin iintindihin yung pagmamahal ng Diyos? At paano rin natin mararanasan yung sinasabing pagmamahal ng Panginoon? Kasi sabi nyo nga, iba yung natin eh. Iba yung intindi natin sa pagmamahal. Minsan, kahit sabihin natin, dapat ang pagmamahal ay walang hinahangad na kapalit. Pero hindi. Meron pa rin tayong ine-expect. Yes, kasi talagang ganun eh. Oo. Kasi nga, selfish tayo, di ba? Pero ito ang ganda sabi ng Panginoon Diyos. Ito, babasahin ko lang sa sulat ni John. Sa 1 John, sabi niya, Beloved, sabi niya ganon, let us love one another. Ito sabi niya una, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. So, ang liwag na sabi niya, una-una, you must be born of God, diba? And knows God. By this, the love of God was manifested in us. Paano natin malalaman mahal tayo ng Diyos? He manifested His love towards us by sending His only begotten Son into the world that we might live through Him. Parang talagang you allow Him to live through us. Through Him, siya na yung mabuhay pa sa atin. The one who does not love does not know God. Sabi niya, kaya inulit niya, and this is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Kaya, beloved, if God so loved us, we ought to love one another. So, klaro muna sa atin yon. Naintindihan ba natin yung death ni Christ sa cross? Naintindihan ba natin that He came to save us dahil hindi natin kaya? Naintindihan ba natin na we are enemies of God? But because of the death of Jesus Christ, we became His friends and we are reconciled with God. Di ba? Hanggat hindi natin yun naintindihan, we are always trying our best to be reconciled with God with our own effort. At hindi sa ng Diyos. Kaya nga nakakapagod, di ba? Parang napapagod na, parang lagi akong kulang. Parang kulang yung nagawa ko para sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, kaya kayo come to me, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Di ba? And learn from me. Sabi niya, for I am humble and meek. Matuto ka sa akin, makinig ka sa akin. Kasi mayabang tayo, we want to be independent eh. We want to do things for God, no? Parang independent of His ways. Eh, ang way niya lang, isa si Jesus lang eh. Kaya sabi niya, there's only one way, si Jesus lang. Sabi niya, kaya lumapit ka sa akin, be humble, admit that I already gave you the solution, si Jesus. Then you follow Jesus. Yun ang, if you truly believe Jesus, you follow Jesus. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. And kailangan maintindihan natin, minahal ako ni Jesus, I don't deserve God, I don't deserve heaven, no matter what I do, kundi lang dahil kay Jesus who died and paid for my sins and to be acceptable before God. Pag doon pa lang, even in our prayer, sobrang relaxing na kagad na, Lord, thank you, you're listening to my prayer hindi dahil mabait ako kundi dahil kay Jesus. At kung sakali mang nagiging mabait ako, dahil lang din sa tulong ni Jesus at saka ng Holy Spirit, di ba? So yun, kaya wala kay pagmamalaki. Sabi nila, we are known by love. Pastor Bong, we are known by love. Pakipaliwanag nga po kung ano nga ba ibig sabihin nitong we are known by love. Ayan. Yung, diba, kasi
Kasi kung alam na natin si God, si Jesus sa atin, alam mo nakakatuwa, si Paul, he described yung love. Nung una, akala mo description lang, no? Pero pag binasa mo siya sa Greek, ano pala siya? Action word pala siya. Parang, sabi niya, ano yung love? Love, what love is? Sabi niya, love is patient, love is kind. Yun ang una. Ano yung what love is? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Love is patient, love is kind. So, ano yung patient? Yung original word niyan is long-suffering or yung you're willing to persevere in suffering because you love. Titiisin mo talaga yon. And sa iba naman, ang ibang niyan, literal translation is slow to anger. No, slow to anger. Hindi ka agad nagagalit kasi you love eh. Hindi kasi masamang magalit. Sabi niya ng Panginoon, be angry but do not sin. At kaya ang issue doon ngayon, paano ba nagiging kasalanan yung galit? Di ba? So, kaya ang idea, kaya si Lord is slow to anger, although nagagalit din siya sa katigasan ng ulo. Halimbawa ng Israel, katigasan ng ulo ng tao, nagagalit siya. Pero hindi siya agad nagagalit. Habang buhay tayo, God is giving us the chance to come and repent to Him. Di ba? Kasi mayroon siyang judgment day na kapag dumating na yung araw na yon and you're still not parang willing to be reconciled with Him through His Son, Jesus Christ, at walang ebidensya ng love, obviously, hindi ka rin marunong magpasensya sa ibang tao. Kasi kung naintindihan mo yon, nagpasensya ang Diyos sa'yo, magpapasensya ka rin sa ibang tao. Di ba? Magpapatawad ka rin sa ibang tao. Talagang hindi ka magdadala ng samaan ng loob sa kapwa mo. Di ba? So yun yung patient. Yun namang love is kind, ito naman, you are seeking the highest good of the person. You're even taking the initiative. Ito bang gagawin kong to, makakabuti sa tao na to? Ito ba yung pinakamabuting bagay para sa tao na to? And normally, ano yung pinakamabuting tao sa tao, sa sino man sa atin? Makilala na si Jesus dahil yun ang magbibigay sa kanila ng eternal life. Yun ang magbibigay sa kanila ng totoong buhay. Di ba? So, yung bawat gawin mong action, you're hoping somehow that this will also help the person to know Jesus or to be attracted to God. Kaya nga pag, halimbawa, you're claiming to be godly, tapos ka naman, manloloko, nandadaya, parang mainalayo mo sila kay Jesus, di ba? Sarili mo lang inisip mo, parang ganyan. Kunyari, kung ikaw ay lalaki, tapos may asawa ka, and what is the highest good sa asawa mo is to be faithful to her. At kung faithful ka sa kanya, hindi mo siya niloloko. Kasi kung lolokohin mo siya at mandadaya ka, paano mo siya maa-attract papunta kay Jesus? Di ba? Paano siya magiging close kay Jesus kung hindi ka nagiging tapat? So, ganun din sa buhay. Sa trabaho, ganun din. Marami, nagtatrabaho tayo, we claim that we're doing our work for Jesus. And yet, ang tatamad minsan, laging late, di ba? Minsan, mas mahaba yung break time kaysa sa trabaho, di ba? Tapos, pag walang bantay, parang kwentuhan ng kwentuhan. Parang, iba naman, pag nag-uusap, pinag-uusapan ibang tao, parang sa likod ng ibang tao, sinichismis, sinisiraan. Hindi yun loving. Kasi parang hindi ka nagsisik ng highest good. Paano ko malaman na yan? Paano ko makita nila na ganun ka pala katamad, ganun ka magtrabaho, ganun ka, o basta sa kapwa mo, hindi sila na-attract kay Jesus. Diba? So, sa atin, kunyari, if we are to be kind, ang isip natin, ito ba makakabuti talaga? Ito ba yung pinakamabuting bagay sa taong ito? Kaya nga, to discipline a child, kung mabuting bagay, yung pinakamabuting bagay for the child to walk in righteousness, yun ang loving, talong totoo pagmamahal. Kasi iba ngayon ang pagmamahal. Bigay ng bigay lang eh. O kaya, mag-a-agree ka sa gusto nila kahit alam mong masama yun. Then, in the name of love, hindi na love yun. Yun ay, pagkukonsinti to do evil. Kaya nga sabi ni Paul dito, what love is not, and one of those is, does not rejoice in unrighteousness. Di ba? Kunyari, alam mo nang sa ayaw ng Diyos yun, tapos sasang-ayon ka pa in the name of love, hindi na love yun. Kasi tinutulak mo siya sa kasamaan. Tinutulak mo siyang palayo sa Diyos. Kaya minsan meron tinatawag, Pastor Bong, na tough love talaga eh. Oo. Kaya nga, it's beyond sentimentalism. It's beyond sentimentalism. Now,
tingnan nyo naman, meron pang love, what love is not. Tingnan nyo, love is patient, love is kind, and love is not jealous. Di ba? Love does not brag and is not arrogant. Ano ba yung jealous? Ito yung ano, di ba? Sabi lang, but God is just jealous. Kasi yung jealous dito, yung negative form na sinasabi niya, na yung inaari mo isang bagay na hindi naman iyo. Di ba? Kasi yung jealousy, may righteous jealousy na pag-aari kita, hindi kita dapat ibigay kahit kanino dahil masisira ka. Parang ganyan. Kaya nga noon, in the Old Testament, pag yung lalaki nagselos sa asawa, sa babae, na merong parang may ginagawang hindi tama, nagkakaroon ng spirit of jealousy para lang i-correct it at ma-expose yung sin na yon. Kung totoo man yon. Same thing with God. Pag-aari kita, I'm a jealous God, tapos sumasamba ka sa ibang Diyos-Diyosan. Yun, ayaw ni God yun. Kasi nga, ako gumawa sa iyo pag-aari kita, and yet you're serving other gods. So, kaya nasisira ka kasi whoever you serve or whoever you worship, yun ang magiging katulad mo. Di ba? Sasabi ng Lord. Kaya hindi makakabuti sa iyo yun. Kaya okay yun, righteous yun. Pero itong jealousy dito, inaari mo isang bagay na hindi naman iyo. Kunyari, nainggit ka, na-promote yung isa. Ba't hindi ako na-promote? Ba't siya? Di ba? Siya na-promote. Naiinggit ka ngayon na parang ngayon iisipin mo paano mo siya ibababa o sisiraan. Diba? Tapos yung love does not brag naman, yung bragging is more on parading your accomplishments, no? Parang gusto mo ipaglandakan, ito mga nagawa ko, ito ako. Sabi ng Diyos, parang hindi mo dapat ginagawa yon. Gawin mo na lang para sa kabubuti ng tao. Iba naman, arrogant naman, talagang sobrang talagang yung pagmamalaki ba na parang siya lang ang tama, wala nang iba. Normally yung mga taong feeling nila silang ang tama, may tama yun eh. Parang ganun. wala namang lahat tama kasi tao ka lang eh. Di ba? Kaya, sabi, and does not act unbecomingly, or in other words, being rude. No? Being rude. And nowadays, sa love era, ang lungkot, ang daming tao, very rude. Kausap mo, may kausap din sa text, sabay. Parang, hindi ka nga naiintindihan eh. Di ba? Kumbaga, hindi naka-focus sa iyo pagkausap. Di ba? Kaya maraming ganyan. Nagulat ako kahit sa mga magpamilya, nandun na sa table, kakain na lang, lahat naka-cellphone eh. Totoo. Nakakalimutan natin yan. O mga kapatid, simula pa lamang po ng ating talakayan with Pastor Bong Saking Jr. ng CCF. Inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Please do post sa ating live stream. Paano nyo ipinapakita ang pagmamahal nyo sa Panginoon? Post lamang po kayo, mamaya babasahin natin yan. At 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Wag po kayong bibitaw ha, magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Being in showbiz, yung na-discover ako bilang isang recording artist ay naging isang paraan lang yun ng Panginoon, because I have always believed that I really have this calling to share the gospel, to really sing for His glory. Nakita ko yung saya ng ating mga kababayan, and it's about time na talagang ang MX3 ay iikot na sa buong mundo, sa buong daigdig. Naging matibay ang paninindigan ko to share Jesus everywhere I go. Kahit sa ang sulok pa ng mundo yan, inilagay na ng Lord sa puso ko talaga. It was written in Isaiah 30:21 na whether you turn to the left or you turn to the right, there is a voice telling you which way to go. This is the way, walk in it. Dahil alam mo kung ano yung kinatatayuan mo, saan ka nakasandal, at alam mo na meron kang authority because of the Lord Jesus Christ. So, wala kang pwedeng itira sa sarili mo para dalhin mo ang pag-ibig ng Diyos sa tao.
Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo sa Diyos? Ayan po mga kapatid, sa paanong paraan nyo po yan ginagawa? Kasama pa rin po natin si Pastor Bong Saking Jr. ng CCF or mula po sa Christ's Commission Fellowship. Pastor Bong? Opo. Ayan. Kausap mo. Okay. Pastor Bong, kapag po na-acknowledge mo nang ikaw ay loved by God, ano po, paano naman po natin ito pwedeng ibahagi sa iba? Ayan. Nako, ang ganda niyan. Kasi sabi ng Lord, if someone says, I love God, di ba? Siyempre, you will love God back, di ba? Sabi niya, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has sinned, cannot love God whom he has sinned. So, importante yun, no? It is translated to in the way we relate with people. No? Kaya nga, love is kind, patient, love is kind, kasi it's the way you relate with people. Now that you experience God's love, nag-overflow yan eh. God is love eh. Ipapasa mo ngayon yan sa iba. Yung naranasan mo, ipapasa mo. Kung wala kang papasa. Kaya sabi naman ni Jesus, if you love me, you will keep my commandments, di ba? And basically, yung number one commandment niya is love one another. At ang bigat nun, hindi na yung love one another as you love yourself, but love one another as I have loved you. So, crucial yun, no? Kasi ang standard nagbago, kaya sabi, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. So, yung standard na ngayon, yung pagmamahalan ni Jesus. Paano ba nagmahal si Jesus? He gave Himself for us. Kaya we must be willing to give ourselves to our brethren, di ba? Dahil paano ba yun sa totoong buhay, di ba? Kasi siyempre, kaya ngayon, ito naman si Paul, sabi niya, ganito yun sa totoong buhay. Kung hindi ka na sentro sa sarili mo, obviously, kung ikaw ay inggitero, ikaw ay, kumbaga yung sinasabi natin sa 1 Corinthians, kung ikaw ay inggitero, bayabang, laging inisip mo sarili mo lang, mahirap magmahal, maging pasensyoso sa iba. Isip mo, pati hindi mo maintindihan to eh. Ang dali-dali lang na bagay to, parang ganyan. Kasi nga, you feel na you're arrogant, na sinasabi mo na, itong katalinuhan na to, talagang ako to, by nature na, matalino na ako. Without realizing na yan ay galing din sa Diyos, di ba? And yun nga, unbecoming. Kung unbecoming, syempre, kung masarili, self-seeking, galit, ganyan. Kasi nga, hindi ka satisfied sa pagmamahal ng Diyos. Kaya, mahirap mo siyang ipasa. Kaya nga, ito yung hindi yung pag-ibig, hindi makasarili, he does not take into account wrong suffered, hindi yung historical, bilang ng pagkakamali. Paulit-ulit na to walang ganon. Kasi hindi naman loving yun. Nagtatanim ka rin ng sama ng loob eh. Kasi ang Diyos, isipin mo parang whenever you come to Him, whenever you repent, as if it is your first time. Kasi nga, sabi ng Lord I remember your sin no more. Kaya pagka nagmingi kang tawag yan, parang, di ba, isip mo, parang ang dami ko ng ulit na itong ginawa. Si Lord, parang first time ka lagi. Kasi yun ang promise niya. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. The first time you did it, pinatawad ka, linis ka, kasi binayaran na ni Jesus. Tapos, naulit mo ulit, kasi hindi, tao ka, nagkakamali ka pa rin. Naulit mo ulit, paghingi mo ng tawad, as if first time na naman. Oh, diba? yes. Ng Diyos. So, ganun ka rin dapat sa ibang tao. Di ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Parang, yung na-experience mo kay Lord, dapat yun din ang ipapasa mo sa kanila. Yung mga punong-puno ng galit, Pastor Bong, paano matututong magmahal? Yung punong-puno ng galit, na una-una. Parang lahat sinisisi, or depende sa pinagdaanan, 'di ba? Paano ba makakabangon din yung punong-puno ng galit at paano nga masasabing paano matututong magmahal? It's a process. I'm sure it's a process. That's true. Kasi ang sa ating puso ganito, we are seeking for justice. Nasaktan tayo, kailangan masaktan din siya. 'Di ba? An eye for an eye, tooth for a tooth. Ang totoo niyan, we need to seek for mercy and we extend the same. Kasi kung sa Diyos, at gagawin niya rin sa atin yon na, kunyari, lagi natin sinisikin justice din laging ibibigay sa akin, patay na tayo eh. Patay na tayo.
Kunyari, ito yung mga sabi natin. Hindi, pinatatawad ko na siya. Ayoko lang siya kausapin. No? Igawin mo din to sa Panginoon Diyos. Supposing, sabi mo, Lord, hindi akong tawad. Pero sabi sa inyo, pinatatawad na kita, ayaw lang kita kausapin. Gusto mo ba yun? Di ba? Parang ayaw mo din yun. Kaya sabi ng Lord, kung gusto mo, ito yung gusto mo eh. Ipasa mo rin sa ibang tao. Ipasa mo rin. Kasi nga, yung pagmamahal na nararanasan mo sa Diyos, pinapasa mo lang naman sa iba. Ngayon, pag sinabi mo, lagi, mali siya ng mali eh. Tayo ba hindi mali ng mali sa ibang sa Diyos, sa Diyos na mismo? Hindi ba tayo mali ng mali? Kaya nga, humihingi tayo ng tawad kasi we want to become better, and by the grace of God, sa tuwing humingi tayo ng tawad, napapaalalahanan niya tayo where to improve, di ba? Yun. So, hindi na tayo nandito to prove anything to God. Alam niya tayo, kilala niya tayo, tutulungan niya tayo by His grace and by His power to be pleasing to Him. So in the same manner, ganun din ang ating pagtingin sa ibang tao. Kaya nga, importante yun na nakikita natin. Kaya sabi ng Bible, di ba? Ang love is bears all things, believes all things, naniniwala ka na, meron ka pang naniniwala ka na God is true to His words, and hopes all things. So every time you look at the person, nang nakikita mo, pag-asa na, kaya ni God dyan baguhin. Talagang tutulungan niya, magbabago yan. And endures all things. Diba? Ang sarap nun na, wow, ito yung Diyos ko, na naranasan ko sa Diyos, ganun din ang nais ng Diyos na ipasa ko sa iba. At this point, Pastor Bong, may makakasama po tayo. Okay, may makakausap po tayong no boyfriend since birth, Pastor Bonga, pero kahit single siya, kontento raw siya dahil yan sa pagmamahal ni God. Makakausap natin live via StreamYard si Edwina Bensal. Hi, Miss Edwina. Hello? Alright, break muna tayo. Sa ating pagbabalik, ayusin lamang po natin yung ating connection kay Edwina at patuloy po natin makakasama si Pastor Bong. Again, ang ating question of the day, paano nyo ipinapakita ang inyong pagmamahal sa Panginoon? Post po kayo sa ating live stream. Follow us on Facebook, Sagot Kita with Cheryl Cosim para mabalik-balikan nyo po dyan ang ating episode. Katuwang po natin today ang MX3. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami. Kahit anong yaman mo o kahit nasa iyo na lahat, kung wala siya, hindi mo kaya. Tama. Because you called upon the Lord. Yun ang pinaka-the best. No? You seek the Lord. Kasi nga, hindi nga tayo storm-free, but we are storm-proof pagka nandyan ang Panginoon sa atin. Buongiorno! Ciao tutti! Ako po si Carlo. At ako po si May. Magkatuwang sa buhay dito sa Milan, Italy. At ito ang aming kwentong MX3. Paano kayo nagkakilala dito sa Europe?
Nag-online na siya. Yes, Online selling. Nagmamarinate ako ng tapa, tocino, longganisa. Because of that tapa, nagpunta ako ng Vienna. So May was in Vienna that time. Yeah. Kasi I grew up in Vienna. Nung time na yon, halos araw-araw na siya tumatawag. Parang nagtatanong siya about business. Ako naman nagbibigay ng mga ideas. Hindi ko alam may gusto siya sa akin. And then after a while... Pinapamura ko rin siya konti-konti. Yun yung maganda, no? Si May is on finances. Ikaw naman, interested ka in putting up a business. So, doon kayo nagkasundo. Before the pandemic, may inalok sa amin pwesto dito sa May Domo malapit. In-start namin i-renovate, KTV, restaurant, tsaka business, conference room. And then, bigla-bigla nag-hit yung pandemic. So, hindi na kami pwedeng mag-open. We lost a lot. When you fail, hindi lang naman pera ang nalulose mo. Kung hindi, you lose your dreams, your hope, sometimes even faith. Alam namin nandiyan si God. Yes, that's the best thing. No? Yes. Yun na nakasurvive sa amin. Nabuhayan kayo ng loob to go on and to move forward. Puntahan natin yung MX3. Paano nyo nalaman yung tungkol dito sa food supplement na ito? Yeah, through a friend, through TFC events. So, nakatulong ba yun sa'yo? Yeah, yung pagtitake ng MX3? Actual timing yun kasi that time sinasabi ko na sa kanya na kailangan na natin ng mga supplements, vitamins. Nag-start kasi kami din ng catering. Stressful talaga, lalo na pagka talagang maraming tao. Yung bang nakauwi na lahat pero ikaw maghuhugas ka pa. Di ba? Nagliligpit ka pa, ganun. So, actually it's a privilege na matry namin to and nandito na sila sa Europe, so hoping and also praying na ma-extend din yung MX3 sa mga kababayan natin, lalo na kasi pagod sa work, so makakatulong ito not only sa physical health nila and also sa spiritual being din nila. Thank you. Thank you so much, Carlo. Thank you, May. Thank you so much. Thank you so much. MX3, dito kami believe. At kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Kasama pa rin po natin si Pastor Bong Saking Jr. ng CCF. And Pastor Bong, magkakasama na po natin sa linya ng telepono si Edwina Bensal. Na kanina nga, sabi ko mga kapatid, no boyfriend since birth daw. Pero kahit single siya, kontento raw siya dahil yan sa pagmamahal ni God. Hi, Miss Edwina. Hello po. Madam Qasim. Opo. Ilang taon na po sila? 44 po. 44. Okay. Kamusta naman ang iyong single life? Masaya. Masaya. Oo. Yung pagiging single, yun nga, single since birth. Choice ba yun? Or meron ba sa parte ng buhay mo na natanong mo rin si Lord na, Lord, ba't naman ganito? Parang wala namang the one na dumadating or ba't hindi ko mahanap yung the one? Opo, may mga panahon po. Nangyari po yan siguro nung mga 5 years na akong nag-work. Okay. Yeah, so nag-date po ako pero parang hindi ko po nararamdaman yung connection. Aha. Yeah. So may mga times nga po, umiyak po ako kay Lord. Kinausap ko talaga siya heart to heart. Oo. Opo. Mga ilang taong ka nun? Mga, siguro po mga 26, 27, mga ganyan po. Okay. So kailan pumasok na? Bata ka pa nun ha? Meron, at bata ka pa rin naman hanggang ngayon. Masasabi mo bang, paano ba yan? Did you give up on, accept mo na ba na, parang, siguro wala talagang the one for me, si God lang? Or, basta kalma ka lang, dadating yan, kung meron, kung wala, hindi. Dahil kampante ka at secured ka sa pagmamahal ni Lord. Yes, ang ganda po ng tanong niyo, ma'am. Siyempre po yung panahon na nagtatanong ako, nakikipag-date ako, nagtatanong ako kay Lord, dinadasal ko rin po. Actually, may dinate po ako na gustong-gusto ko na siya. Sabi ko, Lord, ito na, bigay mo na sa akin, please. Sabi ko, parang napakabait niya. But, I messaged the guy, I talked to the guy, parang hindi ko nakuha yung sagot. So sabi ko, Lord, thank you, so ayaw mo.
After noon, ang nangyari po, nagkaroon ako ng peace of mind na kung wala, but at the same time, that kind of peace of mind is also the contentment and the happiness to which I cannot explain, but I think it's because the Lord touched me and enlightened me that there's no someone yet that I'm looking for, but I already have Him, which is our Lord. Kaya parang may contentment, may happiness at the same time. Ngayon, bakit ko natanong na, Lord, bigyan mo na ako, but gusto ko na po. At a very young age, kasi sabi niyo po, no, parang 26, 27, bata mo pa, bakit naghahanap ko? Kasi whether we like it or not, ma'am, we try to compare ourselves with how other people live their lives. So sila may partner, bakit ako walang partner? Ayun sila, bakit hindi ako pwedeng maging masaya tulad ng kasayahan na meron sila? So actually, yung paghanap ko rin, it's not coming from the point that I need it, but coming from the point of comparing myself to other people. That's probably the answer to your question, that when I stopped comparing myself to others and just be content with the God's plan for me, it gave me that kind of peace of mind and contentment. Ano ang masasabi mo, Edwina? Kasi, di ba, minsan ang thinking ng ibang tao, parang, ay, ang lonely niya, nakakaawa siya, nag-iisa siya, ay, ganito ng edad niya, pero wala pa rin. Anong mensahe mo? Doon sa mga 5 years ago probably, or 7 years ago, may mga ganyan po. Pero ngayon, parang naiinggit na po sa akin yung mga friends ko, my family and my husband. Na parang, wow, you're living your life. Yeah. Yes, you can do whatever you want without any inhibitions, without any considerations from a partner and stuff like that. So sabi ko, magaling talaga si Lord, no? Na talagang kung ano yung para sa atin. Yun po. At doon sa mga naghahanap ng the one, ano rin ang gusto mong i-share? I think we all have our ones, and our one is our Lord. So we don't need to really stick for that one. But in a worldly matter, I think, yes, okay, kung naghahanap kayo ng the one, ng the partner, romantic partner that you wanted to have, I think it will all boil down to surrendering it to our Lord. Because once you surrender it with our Lord, I think it's not your struggle of seeking, but it's the journey of enjoying life with or without that physical person or romantic partner that you would have. I cannot really give, I'm so sorry, Ma'am Cosim, I really cannot give specific and personal piece of advice to anyone because I think we all have different journeys and also different relationships with our Lord. So the best piece of advice I could give, I think, is to cherish the relationship that we have with our Lord and to work on that, to parang pagyamanin natin ang relationship natin with our Lord. Ma'am Cosim, ito po yung piece of advice rin na binigay ko dun sa student ko na every time she would feel lonely or empty, because this is what I always do in the morning when I wake up, I pray. And part of my prayer is I always tell to our Lord, hug me, Lord. I need you. And that hug is hugging myself because I need to be hugged. I want to feel hugged. So I would hug myself and then I would imagine it is God hugging me. And I think that's also the reason why all my students would always see me happy and content in the classroom, because before I go to school, I have our Lord giving me that hug and assuring me that I am loved and I'm not alone. Amen. Thank you. Pasensya na kapos tayo sa oras, but napakaganda ng iyong mga sinabi, Miss Edwina. Thank you for your time.
Thank you rin po, ma'am. Sana po nakatulong sa inyo. Yes, oo. Thank you, Miss Edwina Bensal. Ayun, Pastor, kasi Pastor Bong, yung iba, akala nila, ang tunay na kaligayahan at pagmamahal, kailangan meron kang katuwang or partner. Diba? Opo. Kaya naalala ko lang, no, in one of my preachings, sabi ko nga, better to be alone than to bring the devil along. No. Kasi minsan sa kagustuhan natin ng partner, namimiss natin na si God muna eh. Once we are satisfied with God, it's now up to God if He will give us a partner or not, di ba? Kaya let's trust Him. Kasi naalala niyo si Adan, hindi siya naghanap ng asawa eh. Si Lord ang naghanap ng asawa para kay Adan. Sabi niya, it's not good for a man to be alone, in that He created a woman to be his helpmate suitable for him. Ito, Pastor Bong, basahin ko. We have 2 minutes left. Basahin ko lamang yung mga share sa atin ng netizen. Si Joanne May, na ipapakita ko po ang pagmamahal ko sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos ng Diyos at pagkilala na ako ay makasalanan. Ang pagkilala at pagsunod kay Jesus ay pagmamahal sa Diyos dahil si Jesus ang daan sa Panginoon. Si Jasmine Lee, in good times or not so good time, palagi po kaming nagdarasal at nagpapasalamat sa Panginoon. Ipinaparamdam namin sa Diyos ang pagmamahal namin sa Kanya sa pag-support sa simbahan namin at pagtulong sa kapwa-tao naming mahihirap at sa neighborhood. Si Alma Aranillo, hanggat maaari tuwing umaga kakausapin o magdarasal ako sa Panginoon Diyos bago ko gawin ang mga daily activities. God first before anything else, and you will be guided in everything you do. Si Rebecca Camposano Daniwan, ang concept ng love ay ang pagmamahal natin sa Panginoon at sa ating kapwa-tao. God is love and love your enemy. Si Joseph Joel Nuevas, out of the wholeness of your relationship with Jesus, you can regain the courage to experience life with others. Si Dina Sue, hindi man po dapat na lumapit lang tayo kay Lord pag kailangan, pero yun ang totoo. Siguro dahil sa pagka-imperfect natin, pero wag po nating gawing dahilan. Siya lang po ang tanging nakakapitan natin sa buong buhay natin. Si Ramel Maluto, kailangan matuto tayong magpatawad sa ating kapwa kahit na mahirap gawin ang magpatawad at lumapit tayo palagi sa ating Panginoong may problema man tayo o wala. Si Renan Carrasca, magkaiba ang gusto sa mahal. Ang gusto ay ginagawa mo yung mga bagay na kailangan mo. Ang pagmamahal naman ay ang paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo o dun sa tao na pinapakita mo o pinadadama mo ang kanyang ang kanyang halaga nang wala kang hinihintay na kapalit. Excuse me po, pasensya na. Si Rexlan Magante Obispo, gumawa ng mabuti tulad ng pagiging mabuting mamamayan, kapatid, ama, asawa, or anak. Si Adgiva de la Cruz, ako po ang komunikasyon ko kay God ay magdasal po at kahit mahirap ang buhay, nagbibigay ako ng oras para dumalangin sa Kanya araw-araw. Federico Peralta, sapat na bang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ang pagsunod sa Kanyang mga utos? Salamat po. Pasensya na, I'm under the weather. Ayan, talagang nagkalat, Pastor Bong. Susme. At salamat po sa inyong pagtutok, mga kapatid. Pasensya na po. Naku, overtime na tayo. 2 minutes, sorry. Marian, ha? Ang ating winners ng gift pack mula po sa MX3, congratulations, Edwina Bensal, Rexlan Obispo, Federico Peralta, Rebecca Daniwan, and Joseph Nuevas. Please mag-send po kayo ng direct message sa akin pong FB page sa Cheryl Cosim or sa Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ilagay nyo po doon yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan at address at contact number para agad po naming maipadala ang inyong mga gift pack. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Para po sa karagdagang impormasyon sa MX3, tumawag lamang po kayo sa MX3 hotline 0918-888-8693 or you may visit their website
website www.mx3.ph. Siguro, Pastor Bong, kahit na po overtime na tayo, maybe maigsi pong panalangin na tapusin natin ang ating episode. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa amin na ipinagkaloob niyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat at hindi lamang siya namatay, ngunit siya nabuhay magmuli upang kami bigyan ng bagong buhay at kami matutong magmahal sa aming kapwa. Hiningi po namin, pagalingin niyo po ng lubusan si Cheryl at ganun din ang aming mga tagapakinig. Tulungan niyo pong lahat kami, hindi lamang nakikinig, maging ang buong Pilipinas, matuto kaming magmahal katulad ng pagmamahal niyang pinamalas sa amin. Salamat po, pagpalain niyo po palatuntunang itong sagot kita, gayon din ng MX3 sa kanilang patuloy, Panginoon Diyos, na pagtulong sa aming mga kapwa para maging malusog. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Have a blessed weekend, Pastor Bong. Salamat po. At mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Sa Lunes, usapang fire safety po tayo kasama ang Bureau of Fire Protection. Samahan niyo po kami. Magsama-sama tayo ulit alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita! Ang Sagot Kita